Okay? Ang bangko na, like for example ako, PBC, Raiffeisen ka, we should have to connect yan doon sa application na pagsisenda natin through the Philippines. Like for example, ako, PBC, di ba? Ang pera ko nasa account ko. Okay, PBC. Ngayon, nagagamitin kong application para mag-send ng pera is PaySend. Okay? So, lalagyan ko ng amount, blah, 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 send, pero mag-a-approve yun sa bangko. So, may mag-a-appear yung notification doon na mag-a-appear. Ibig sabihin, kino-confirm ko na mag-redact kayo sa account ko. It was connected actually all throughout to my card. Diba? Kasi, i-connect mo yung card mo doon sa PaySend. Right? So, automatically, mag-deduct siya. Ma-approve mo by your own PIN sa lahat ng details by your own. So, automatically magsisend na yan siya. Ganon. It's always connected yung banking mo at yung application pag nag-send ka ng pera papunta sa Pilipinas or anywhere. Okay? Automatic. Kasi banking yan eh. Okay? Banking yan. Wala tayong cash dito na pwede mag-send. Not unless kung pupunta ka sa ano yun sa? Ano kulay dilaw? Western. Yun, cash-to-cash basis yun. Pero kasi nga, card nga tayo, so by card, yun yung ginagamit natin to send directly. Pero connected yun sa application na ginagamit natin pag-send mo Pilipinas. Yan o. Ano yung sinabi mo na application? PaySend. PaySend tsaka World Remit. Tapos meron pang iba eh. Pero hindi ko masyadong ginagamit yung iba. Kasi by each Sabi mo yung Moya? Anong Moya? Application din siya na doon pwede mag-send din pera. Try mo kung kaya. Sige. As long as application is okay naman, legit naman din siya. Go! Saan ka? Di pa download. Parang wala problema. Kasi automatic naman yan eh. Di pa download sa akin. Basta banking ka, automatically connected yan dito sa account natin, sa bangko natin, personally, and then all through dun sa application na gagamitin pang send. Kahit anong bank. O kahit anong bangko pa yan, OTP, Saudi Batch ka, kahit ano pa yan. Same charge lang. 7 euro. Depende. Hindi nga, pinapalino mo yan. Oo. Ano yung paisen yan? Oo, di ba? So, pwede na ako mag-send din ng direct na sa... You have to go first sa application. Doon sa World Remit muna or doon sa PaySend na gagamitin mo. Punta ka sa PaySend. World Remit. Okay, World Remit. Sa World Remit, maghihingi ng details yan. Kung magkano ipapadala mo, kung anong bansa, kung banking ba, Palawan, GCash, ganyan. Pag nag-send that automatically, okay, mag-automatically connect yan sa account mo sa bangko. Okay? So, bibigay mo yung details mo. PIN. Gets? Ng bangko. Okay, ng bangko. Once ma-send na yan at okay na lahat, automatic deduct na sa bangko mo. So, yung ginamit mong pang-send in, World Remit. Gets? Ang sinasabi ko naman sa inyo na may deduction is yung bangko natin dito. Okay? Whether we like it or not, automatic yan. Yung bangko natin is may charge talaga. Depende lang kung magkano. Hindi ko na mababang charge. Hindi ko charge dito. Extra yata. 540. And hindi ko naman sure kung extra or what. I'm not sure for extra or what. Ano na yan with charge application. Kasi may ganun eh. 200 lang kay Medjari. Application. 200. Kaya nga rin masasabi ko magkano ta. So more or less 4 or 5 ang charge sa OTP bank. Basically, nasa 4 hanggang 9. Lahat nag-walong oras. 9 euro. Depende sa banko. Nakailang overtime na yan si Medjari. Ano pa yung mga yung other banks aside from OTP? Anong may May OTP, may Sagrebatch ka, Raiffeisen, PBC, Extra. Ano ba mga bank eh? Ilang ang alam ko ng mga banks na meron dito. 200 sa kanila. Ano na? Sagrebatch ka, oo. Tapos, ayun o. Ano ba yun? Basta meron pa. Ha? Basta marami yan yung mga banko dito. Depende sa company mo kung saan ka pinapunta na banko. Para Kapag in-eligible yung pinakamababang deduction, kaya doon kami nasanay sa pinag-open Kasi depende yan sa company. Depende lang sa company. Oo, na-account na connected nila. Sa bank, Connected. Kasi even sabi mo, kung gusto mo naman hindi magpalipat, you have to ask some papers or documents to your boss. Diba? Paano mag-apply ka? Kung gusto mo mag-apply ka doon sa
apply dun sa apply ka sa bangko. Bank na gusto mo. Oo, na gusto mo. Like, for example, gusto mo mag-dual bank. Ayan. Ayun niya, bayaran yung pagtitip May kami PBC ka na. Kayo So, yung PBC mo, gusto mo pa mag-revise in. So, ask for some permission to your company na pwede kang bigyan. Yan. I'm sorry. Sorry. Need to ask permission pa pala. Oo, kasi kailangan niya, lalo pag mga ganyang company na... Personal mo naman yun, ha? Kung magdodoble ka ng bank. Kung as long na mas kaya ka naman din, kaso minsan kasi mostly ina-allowed by the company Lalo kung workers ka or hindi natin alam kung ina-allow talaga sila personally na ikaw mag-open ka by your parang savings gano'n. Hindi na ako sure. Kailangan aware As sila. far as I know kasi by the company or employed kasi mga foreigner din tayo dito din. Para mga expat tayo. So, we are under by company. Automatic yun. So, yun ang pagkakalam ko based on my based on experience saka as far as I know. Yun lang. Okay. So, mag-patient na. Matry. Patient kasi nag-double charge. Charge from your own and charge from the Philippines din. Okay. Ganun siya. Kung sa World Remit, it's automatically, sabi nila, automatic na mag-charge ka lang. Isang beses lang. Isang beses lang charge pa World Remit. Kaya maraming gumagamit ng World Remit kasi isang beses lang daw sila nag-edit. May nag-try kanina Sabi ko baka wala yung address mo, hindi raw nagana. Ano daw? May mga pagkakataon na nagkaka-problem talaga ang system ng patient. Okay, baka by chance lang. Talaga na nagkakaroon ng problem ang ibang application like World Remit, gano'n. But most of the time, nag-transact naman talaga sila. Tsaka mga payment, malalaman mo automatically sa account mo. Ba't di ka nag-try kung once lang yung What do you mean? charge nila? Kasi nagtatry naman ako, pero to sending some money to the Philippines, meron kasi ako pinapasayuan or meron din naman din akong some other on hand na mga So, doon na lang ako nagpapa. Pero on my own account, nag-send din naman din ako pa privacy card. So, ginagamit mo pa yung patient? Minsan, ginagamit ko, pero pag nagpapasuyo ako sa iba. Ay, sinasabay mo, yun yung... Minsan sinasabay. Basta may mga on the other hand business kasi ako, so... Gano'n. Pero, private na rin. So, ano mas accessible gamitin? Mas convenient? Lahat naman kasi convenient, lahat naman accessible din. As long as mag-send siya. Lahat naman yan. So, kung ayaw sa World Remit, try ka kay patient kasi in-need na yung pagdadala. Depende nga kasi yan. Kasi may mga systems kasi na parang mas madali sa'yo. Depende na sa gusto mo. It's a matter of your choice na. Ganon. Kasi kahit sabi magbigay ako ng opinion, suggestion sa'yo na ito gamitin mo, hindi ko naman marketing yan, tsaka hindi ko naman brand yan. It's up to you how you easily send the money. Kasi kung ayaw mag-send ngayon, sige, hintayin mo hanggang bukas. Ayaw mag-send ngayon, may error okay. Ngayon, Just try by tomorrow to the other, na naman. Troubleshoot. Oo. Sa halip na, magdodoble yung charge ko, itong isang gagamitin mo ko. muna. Kasi hindi naman within 24 hours naman siya, mag-apply naman siya, or mga less than 24 hours, automatically malalaman at mag-apply naman din sa'yo. Kung na-transact ba o hindi. Ganun siya. Malalaman mo agad-agad. Kaya wala ka naman mabababa. Pero para siyang legit. World Remit tsaka patient. So, ito yung mga app. Based naman din dito yan sa kanila. Mga Pero any app na for sending money outside the countries, ano naman siya? Connected or sa bank mo? Like for example, what? Outside the country, outside the Philippines? Yeah. Application. Yun na nga yung... Oo nga, connected siya sa bank mo, any of that application. Sa Bangko Mas Pilipinas. Hindi, itong OTB Bank dito, halimbawa. Lahat ng bangko mo Iba yon is connected dyan dapat. Kino-connect mo yan. Pag nag-register ka, malalagay mo naman yun. Kaya, sa'yo na yun. Information. Sige, ano. Kaya lagi may address, humingi ng address. May gano'n siya lang. Sige. Para nalalaman mo rin kung ganito yung transaction. Mga next month, try natin pag magpapadalin. Try mo na ng mga €1 kung papasok. May minimum ba sila? Hindi ko lang sure kung ano. Minimum, maximum amount? Maximum yata, if I'm not mistaken, 500,000. €500,000? Yata. Kasi sorry Hindi ako niyan regardless. Pero regardless lang din. Kasi sa Qatar kasi 500,000 yata. If I'm not mistaken, 500,000 yata, ganun. So, dito sa Euro,
a million or hundreds, thousands or what, I don't know. Kasi, alam mo naman pagdating sa gano'n, yung mga tax na yan eh, di ba? Automatically, pag malaki masyado, pagdating sa tax, Pilipinas, we have to give them tax ng ito kasi ganito na yan, yung over nito. Tayo sa limit, sa standard, Oo. para So you safe have to usage. search na rin, mag-search ka na rin at the same time, para malaman mo na rin kasi mahirap yung details from the other person or even some details na binibigay or information na binibigay sa iyo and then try mo, then at the end of the day, ay sabi kasi ganito sir, nag-blame ka ng iba. Hindi Why? naman, eh, di tayo, Hindi, what do you mean? At least Nag-blame ka ng iba, di ba? For example lang naman. For Okay. example, nag-blame ka ng iba. Ay, sabi kasi ganito, ganyan. Ba't hindi mo muna trinay? You have to research by your own at the same time. tama. Hindi naman din natin. Trial and error naman yun. Oo, It kasi depends pa rin. experience yun eh, di ba? It depends Paano kung ka paano mo mag-grow? nasundan yung guide. Paano ka mag-grow and how you learn Minsan something, kang di ba? mistake. Wala kang baka kaya perfecto sa mundo. Hindi mo natapos yung Yun lang transaction. yun. Diba? At least, you know Sanay how to naman tayo manage dyan. it. You know how to manage it. Tsaka lesson learned for everything, di ba? Tama. Mm. So, try natin mga ano ba. 2 weeks from now. Make sense lang naman yun sa mga ganyang scenario. So, kalimutan natin yun. Tama na yun. Linaw na yun. Malinaw naman yung sa malinaw kaya sa pinakamalinaw. Siyempre yung una nagtatanong-tanong din kami. Kasi bago eh. Natural yon. Just try to help to the other naman at the same time, di ba? Pero may mga tao kasi na parang ang dami, di ba? Giving some information, ganyan. Which is, not at the end of the day, or not at all, ikaw yung may alam. Give some chance. Bigyan mo na yung paano yung right hand mo, di ba? Giving information. Okay. Kasi kung magdadamot nga, alam mo naman ang balik niya, di ba?